Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Medyo exciting ito dahil itong si Ramon Tulfo na palaging dinepensahan si Pangulong Marcos Jr. Ngayon, binanatan na siya. Ito, title, Lame duck na si Dayonior. Lame duck, walang silbi, wala nang power, wala nang magawa. Hindi na mapigilan ang pagbanat ni kolumnistang Ramon Tulfo, pagbanat kay PBBM, matapos ang sunod-sunod na revelasyon ni na dating kongresista Saldico at Senadora Amy Marcos hinggil sa 100 billion budget insertion at umano'y paggamit ng ipinagbabawal na substance o gamot ni Pangulong Marcos Jr. Sa kanyang Facebook, iginit ni Tulfo na hindi na mababawi ni Marcos Jr. ang pinsalang dulot ng mga aligasyon kahit hindi pa napapatunayang totoo ang mga ito. Ito ang nakalagay sa kanyang Facebook post. Ramon Tulfo, Dayonior has become a lame duck after the revelations of resigned Congressman Saldico and his sister, Senator Amy. Whether their accusations are true or not, BBM has been tainted. Namansya na. He has lost his moral ascendancy. Tutungkulan ni Tulfo ang naging payag umano ni Senator Amy na sa isang INC rally kung saan idinawit ang Pangulo, First Lady Marcos at Representative Sandro Marcos sa paggamit ng coke. Ayan, sabi niya, forget about Saldico, but I may tell all about BBM and his family's use of coke, even if fabricated was taken hook, line, and sinker by most of the public. Dagdag pa niya, kahit bulong-bulungan lamang noon, tila lalo pang na-confirm sa mata ng publiko ang chismis tungkol sa umunoy paggamit ni Marcos Jr. at First Lady Liza. The whispers of BBM and Liza's use of the illegal substance seem to have been confirmed. At ang tanong na nagpapabigat daw sa duda ng publiko, bakit sasabihin ng kapatid niya yun kung di totoo? People would say, correct. Sa gitna ng pinakamalaking political scandal na kinakarap ng administrasyon, mula flood control anomaly hanggang 100 billion budget insertions, lalong tumitindi ang pressure kay Marcos Jr., lalo pat mismong kapatid at dating kaalyado ang mga naglalabas ng mabibigat na akusasyon. Okay. Nasa bundok kami. Kailan ba yun? 2 days ago. Bundok na ito somewhere in Bukidnon. Yung wife ko, nakikinig ng radyo. Tapos ang topic ng anchor sa radio station, yung tungkol sa paggamit ng Pangulo ng pinagbabawal na gamot. Anong kanang radio announcer? Sabi niya, siyempre kapatid niya yan Dahil kapatid, kilala niya. Ang kapatid niya, alam niya kung ano ang tunay na kalagayan ng kapatid niya. So matotal, sinasabi ng announcer sa radyo na totoo, naniniwala siya bilang announcer sa akusasyon ni Senator Amy. Kaya, agree ako dito sa point of view ni Mr. Ramon Tulfo na marami sa taong bayan, publiko ang naniniwala sa isiniwalat ni ito yung sabi ni Mr. Ramon Tulfo. Nung una, chismis lang. Matagal na itong chismis
ex-senator Nikki Cositing. Ang una pala si PRRD. Inakusan niya gumagamit ng coke. Sinigundahan ni former Senator Nikki Cositing. Kilala ko yan, mga party goers yan, gumagamit yan ng ganito. Yun. Sumunod si Miss Cathy Binag, personal experience, nagpunta siya sa Malacanang at inoferan siya mismo ng First Lady ng coke, according to Miss Cathy Binag. Tanong, kung hindi yon totoo, dapat, kung ako ang first family, kasuhan ko si Cathy Binag. Nakakapagtaka hanggang ngayon, walang ginawang action, legal action kay Cathy Binag. Ito, sa interview ni Corina Sanchez kay former NEDA Secretary Winnie Monsod, tinanong tungkol niyan. Ano sagot ng Profesora Economist Winnie Monsod? Matagal ng kwento yan. Maraming circles ang nagsasabi. So, kinumpirma lang ng kanyang kapatid. Ako rin, bata pa ako, mga magkaedad lang kami ni PBBM. 68 siya, ako 66. Nababalitaan ko na yan noon na ang personalidad ng Bongbong Marcos Jr. is happy-go-lucky. Barkada yan, happy-happy. Taka ako doon sa Made in Malacanang na movie, pinapagalitan ng Marcos Sr. ang kanyang junior na, ano ka ba? Wala kang kwano. Puros ka lang happy-happy. Ganon ang image na ipininta ng Made in Malacanang. Ganon. Kasi ang kwento, bakit may Made in Malacanang mo si Senator Amy yan. Pininto lang niya yung mga pangyayari kay Direk Daryl Yap, kaya nagawa ng movie. So, basa tayo ng mga comments. Lame duck. Agree ba kayo sa sinasabing lame duck niya, no? Okay, so, to. Donna Flor, panong, balimbing tulpo dayon takpan niya si Saldico siguro may maleta. I don't know, bakit biglang bumalimbing si Ramon Tulfo? JJ, Ramon Tulfo, sorry guys, karon pa ko kamata. Ay, po. Erlinda Natividad, sa aking point of view ay hindi dahil ang nakikita sa mga tao ay lalo nilang kinatigan at minahal. Sobrang inggit kasi ni Amy. So, yan, mga birata kay Senator Amy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income sa channel nito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan.